Renan, at tutulungan kita. Paulit-ulit na naririnig ng binata ang bulong mula sa mga salamin na nakabalot ng itim na tela. Sa unay nagtataka siya kung totoo ba o bunga lang ng kanyang imahinasyon. Pero gabi-gabi, habang tahimik ang bahay, ang tinig ay lumalakas. Bakit ka nakakulong? Samantalang ako malaya. Sa kabila ng refleksyon, walang nagbabawal. Halika na, lumapit ka. Pinilit ni Renan na huwag makinig. Ngunit ang tukso ay lumalaki. Hanggang isang gabi hindi na siya nakatiis. Dahan-dahan niyang inangat ang tela na nakatakip sa maliit na salamin sa aparador. At doon, nakita niyang muli ang refleksyon. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas buhay. Nakangiti ito sa kanya. Ang tagal kong naghintay, halika, palitan natin. Biglang dumating ang kanyang ina, hawak ang krusipyo. Halos mabaliw sa takot. Renan, huwag kang manalamin. Hindi siya ikaw. Sigaw nito, habang pilit tinatakpan muli ang salamin. Pero huli na, nakita na niya ang sarili niyang kamay na kumikilos mag-isa sa loob ng refleksyon, hindi ginagaya ang kilos niya. Inabot siya ng kanyang refleksyon mula sa kabila ng salamin. At bago pa man siya mapigilan ng kanyang ina, nadama niya ang malamig na kamay na humila sa kanya papasok. Isang sigaw ang yumanig sa buong bahay. Kinabukasan, tahimik na muli ang tahanan. Walang bakas ng kaguluhan, maliban sa isang bagay. Ang salamin na nakabalot ng tela, bahagyang nakalaylay. At doon makikita si Renan, nakangiti sa loob, kumakaway, ngunit hindi na gumagalaw sa totoong mundo. At mula noon, ang ina niya ay mas lalong naging mahigpit. Sa tuwing may makakakita ng bahay nila, mapapansin lahat ng bintana sarado, lahat ng tubig may takip, lahat ng salamin nakakulob sa itim, at kung minsan, may maririnig na bulong mula sa loob. Huwag manalamin, baka makatulog ka ng mahimbing.